Buffer stocking o pag-iimbak ng supply ng ilang agriculture products ang nakikitang solusyon ng Department of Agriculture sa mataas na presyo ng bilihin. Problema naman ang tingin dito ng grupong Sinag. Saksi, si EJ Gomez. Isinusulong ng Department of Agriculture ang panukalang magkaroon ng buffer stock o imbak na supply ng ilang agriculture products para raw mapababa ang presyo ng bilihin at maging ang epekto ng inflation. Sa panahon daw kasi ng shortage at pagtaas ng presyo, ilalabas ang stocks para sa price stabilization. Inaalaw ang department to import, to buy sa local or sa foreign para magkaroon ng opportunity na kung mahal ang presyo sa merkado, kung kulang ang supply, ay magkaroon ng intervention sa department so long as may pondo na inallocate sa general appropriation. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, ang buffer stocking ay isa ring mekanismo para maiwasan ang hoarding. Maganda yan kasi at least magiging deterrent siya dun sa mga hoarders natin. Alam ng mga hoarders that the government can intervene and meron tayong supply ng buffer stock. Sa ngayon, pinag-aaralan pa rin daw kung gaano karami kada commodity ang dapat naiimbak ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na rin ang DA sa private sector para sa warehouses at cold storage facilities na paglalagyan ng supply. Base sa inisyal na binubuong Implementing Rules and Regulations o IRR, maximum of 10 days ang gagawing buffer stocking ng bigas, mais, sibuyas, karneng baboy at fertilizer. Problematic naman ang tingin ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa panukalang buffer stocking dahil sa idudulot nito sa local producers. May basic problem siya kasi ang lens ng DA is retail. Dapat ang lens ng DA is yung production, producer, farm gate price. Kung magbabuffer ka lang at mag-i-import ka, hindi mo rin tinulungan ng local producers. Ang tinulungan mo, importers. Ganyan din ang pangamba sa palengke. Sana raw pagtuunan na lang ang pagbaba ng presyo. Kung magbabuffer stocking, mas maapektuhan kami nagtitinda ng fresh kasi mas pipiliin ng mga namimili yung frozen kaysa sa aming fresh, di ba? Lalo na yung mga kantin. Suhestyon ng Sinag sa gobyerno, Silipin nyo lang yung disconnect ng farm gate sa retail. Masasolve natin yung mataas na presyo. Maayos mo lang yung paglabas sa bukid hanggang palengke. Malaki na maibababa ng presyo. para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, ang inyong saksi. Patay ang isang batang babae matapos mataganan ng malaking bato sa Santa Cruz, Davao del Sur. Sugatan naman ang kanyang kuya na nadaganan din. Saksi si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Pinagtulungang buhati ng mga lalaking ito ang malaking bato sa Sibulan River sa barangay Astorga sa bayan ng Santa Cruz, Davao del Sur. Mahirapan ang pagbuhat dahil sa sobrang bigat. Kaya malaki ang naitulong na naka-standby na backhoe sa tabing ilog. Nang maalis ang bato, tumambad ang katawan ng dalawang batang nadaganan nito. Wala ka, Lord! Ay, Lord! Tagoy sa bata, ma! Agad silang dinala sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang 1 taong gulang na batang babae. Minomonitor naman ang kondisyon ng kapatid niyang 4 na taong gulang na lalaki matapos magtamo ng mga bali sa katawan. Nakatakda rin itong sumailalim sa operasyon. Nangayo mitabang sa inyo ha ka ng financially good kay para sa duwa ka bata kay para mahilo na pud ang si Joyce nya karon si Bran si Angelo kinanglan namo inyong prayers po. Ayon sa kaanak, naglaba at naligo sa ilog ang pamilya ng mga biktima nang mangyari ang insidente. Kurag na-slide tong bato dira o sa kuan. Wala sila nakabantay. Umambon din daw noon sa lugar, ayon sa tiyahin ng mga biktima. May moto akong kuya, dali po daw siya dagan. Napugngan pa daw niya ang bato, pero sa kabugat lagi sa kadako, wala niya na kaya na panjuda na buyan ganyan bato. Sa ngayon, nangako na ng tulong sa pamilya ang barangay. Para sa GMA Integrated News, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mahigit 100 Chinese militia vessels na mataan sa West Philippine Sea
Ayon sa Philippine Navy, doble ang bilang nito kumpara sa bilang na 50 noon lang nakaraang linggo. Malayo rin daw ito sa average na bilang nito sa nagdaang mga buwan. Bagamat hindi raw naalarma, ayaw nang isipin ng Philippine Navy na ang pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise. Kung saan isa sa inaabangan ang group sale o sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Operator ng parking lot sa NAIA na Philippine Skylanders International o PSI, sasagutin ng danyos ng 19 na sasakyang nasunog. Batayan sa ulat nila kay MIA General Manager Eric Ines. Nangako rin sila makikipagtulungan sa investigasyon na ginagawa ng BFP. Makikipag-ugnayan din sila sa mga may-ari ng mga sasakyan. Ipinag-utos din ng MIA na huwag munang gamitin ang parking facility hanggang hindi natatanggal ang lahat ng damo at natatabunan ng mga graba at bato. Grupong Piston nagkilos protesta sa harap ng Korte Suprema kaugnay ng PUV Modernization Program. Apela nila, aksyon na ang hiling nilang temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng April 30 consolidation deadline ng mga prangkisa. Git ng grupo, mali at hindi naaayon sa konstitusyon ang ginagawang konsolidasyon ng mga prangkisa. Noong isang linggo, sinabi ng Korte Suprema na under deliberations pa ang mga petisyon ng Piston at wala pang desisyon dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Handa humarap sa investigasyon ng Kamara ang mayor ng Tuguegarao City kaugnay sa umano'y pagdami ng Chinese students sa Cagayan. May nakahain na rin resolusyon sa Senado para mag-imbestiga sa issue. Saksi si Tina Panganiban Perez. Mismong sangguniang panlalawigan ng Cagayan na ang magpapatawag sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at mga higher education institutions kaugnay ng napaulat na umano'y pagdami ng mga Chinese na estudyante sa lalawigan. The security is our concern. We all know we have 2 EDCA sites in the province of Cagayan. Seguridad din ang ikinatwiran ng kongresistang naghain ng resolusyon sa Kamara para paimbestigahan ang issue. Kung hindi naman legit na student, siyempre, worrisome na yun. Diba? Anong purpose pumunta doon? Siya rin ang nagbanggit na may 4,600 Chinese students sa St. Paul University, Cagayan na base raw sa datos na binigay nito sa pulong nila noong nakaraang taon kasama ang Commission on Higher Education o CHED at National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nagbago na raw yan pero marami pa rin. Sa ngayong taon, 400 plus, mukhang unusual naman talaga. Ito pang isang sinabi ng St. Paul noon, sabi nila, kung actually ang target namin is 10,000 students. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang St. Paul University, Cagayan, pero nauna na nilang sinabi na wala silang kahina-hinalang estudyante. Maging sa Senado, may inihain na rin resolusyon para imbestigahan ang issue, gayon din ang pagpapanggap umano ng ilang dayuhan na Pilipino gamit ang mga pekeng dokumento. Yes, the Philippines is always open to young people from all over the world who want to study. Pero ibang usapan pag peke ang papeles at cover lang ang pag-enroll sa ating mga eskwelahan. It's quite suspicious. Bakit itong Chinese nationals, bakit dito lang, confined lang sa isang lalawigan? Dahil meron tayong 2 EDCA sites na malapit sa Cagayan Valley. Pero sabi ng isang senadora, spekulasyon anya na nag-ESPya ang Chinese students. Iba raw ang dapat silipin. Kailangan imbestigahan kasi masyado nagiging commercial. At higit sa lahat, kung cleared ba talaga sila noong Bureau of Immigration. Tila racist at racial profiling naman ang pagpapalaki raw sa issue ayon sa founding chair ng Movement for Restoration of Peace and Order na si Teresita Angsi. Pero sabi ni Lara, hindi racist ang resolusyon niya. Wala naman tayong gustong ibang alamin dito, kundi yung kung ano talaga ang nangyayari. Para lang malaman nyo din, my wife is of Chinese descent din. Umaalma naman si Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Masama ang loob namin kaagad doon kasi nag-react kami dahil nagulat kami kung bakit if you want to call for an investigation, why involve us and why claim that we sponsored the students themselves, no? And
nakakalungkot kasi agad-agad na parang bumira eh. No? Bira ka agad na Chinese students, suspicious activities ang nakalagay. Handa raw siyang humarap sa anumang investigasyon kasunod ng inihaing House Resolution number 1666. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.